welcoming the top one main networker, Mr. Joseph Liu. Good morning! Guys, hihili lang sa inyo, okay lang makikipag-selfie ako sa inyo lahat. Yun, good morning po! Okay na. Anyway, number one, it's nice to see you po na nandito po ako sa MOA. Nakararating ko lang kanina. Actually, kararating ko lang kanina. At babalik ulit ako mamaya. Ganun ko po kamahal ang Team Global. Okay. Anyway, hindi ko na papatagalin, simulan po natin. Yun. From the word na ito. Ano ba ito lang yun? Kaya na. Ayun. Hanggang dito lang ba ako? Ito pa nyo. Okay. Anyway, pag narinig yung word na change, positive, negative. The very common always tayo negative pag the word change. Ang daming taong ayaw ng change kasi nagiging uncomfortable ka. Alam niyo anong pinaka-greatest crime in this world? The greatest crime in this world is for you to become average. We are not born here to become normal. We are not born here to become an average. We are born here to be extraordinary. Dapat lahat tayo, nung pinanganak sa mundong to, magiging magaling ka. But the problem is, since ayaw natin ang word na change, yan ang pinaka-nagpipigil sa atin para makuha natin lahat ng gusto natin. If you love na maging successful, you should learn to love change. Kasi ang change doon nga nag-grow. Problema negative? No! Yun ang mark kung gaano kagaling. Dapat pag may problema ka, yung problema ang matakot sa iyo, hindi problema, hindi ikaw ang natatakot sa problema. Guys, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, sabihin mo sa sarili mo, pansamantala lang yan. Kung ano ang problema pinagdadaanan mo, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka kayang pakataubin ang problema mo. Guys, learn to love change. We are created on His own image and likeness. Kung create ka sa image and likeness ng isang God, dapat magaling ka, dapat may tuwala ka sa sarili mo. Kaya for me, learn to dream very, very big. Naniniwala po ba kayo sa sky's the limit? Kalokohan po yan, may universe pa. Kung sino man ay nagsabi na huwag kayong magpapaniwala doon, huwag niyong hayaan yung limitasyon ng ibang tao maging limitasyon niyo. Iba ang story nila, the reason bakit may fingerprint tayo, that is the reason you have your own journey, you have your own life, you have your own dream. Huwag niyong hayaan na ang buhay niyo maging buhay ng ibang tao na magiging ganon. Now guys, time flies so fast. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang. Alam niyo ba bago na-invento ang automobile, meron isang Henry Ford na nangarap. Nagkaroon siya ng vision na sabi niya, what if magkakaroon ng isang sasakyan na mas mabilis pa sa kabayo? Kung noong panahon niya, nabubuhay tayo, malamang gusto natin sakyan mabilis na kabayo, malaking kabayo, pero because of him, since meron siyang vision si Henry Ford, at na-visualize niya na sabi, darating ang time, ang tao may sasakyan na mas mabilis pa sa kabayo, and inimbento niya po ang automobile. Now, 10 years ago, may nagkaroon din po ng vision. Kilala niyo po ba itong tatanong to? Pwede po ba magbigay-bugay tayo at palakpakan po sila? 10 years ago, nangarap ng tatlong taong to. Nangarap, nagkaroon ng vision na there will come a time
may isang networking company na tatagal ng 3 years. May isang networking company na maraming Pilipino ang matatouch ang buhay. May isang networking company na tutulong sa libo-libong Pilipino na magkakaroon ng trabaho. Dahil sa vision nila at paniniwala nila na meron isang networking na gaganda, ito tayo ngayon. Sobrang bilis, lahat po ng vision nila nangyari. Lahat po ng pinakwento lang nila 10 years ago, ito na tayo ngayon. And ang kagandahan, because of that, maraming mga distributor ang katulungan. Okay, pwede pa balik mo na ng isa. Yun. Kilala niyo po ba siya? Anong pangalan niya? Alam niyo po ba si Ate Maylin, grabe nangyari sa kanya January 6 of 2007. Sorry, January 9 of 2007. 3,000 pay-in a span of 1 day. Mahirap mo magpa-join? Parang labo no siya nga mismo, tingnan mo. Now si Ate May, what if walang networking, what if walang in-global? Ano kaya buhay niya ngayon? Malamang hanggang ngayon, PT po siya. Siya po yung typical na kwento nag-aral ng PT kasi hindi man pagka-graduate niya wala na pong PT. But because of in-global ngayon si Ate May, ang dami-daming kotse, ang mahal po ng loob yung binili niya para patayan niya lang ng bahay. Sobrang laki po ng kinikita niya, nakakapon na siya ng ibang bansa. Next slide please. Yan naman po, I'm sure kilala nyo, Apply Carlo. Sa totoo lang po, sa pinaka-maraming magagaling na trainer sa in-global, pag sama-samahin nyo na po ang lahat, walang tatapat kay Carlo. Kasi yung training niya ang pinaka-totoo at pinaka-maganda. Walang ibang training siya, ang ganda talaga. Ang isa lang word niyon, tuloy-tuloy lang. Kaya kayo guys, sa mga nag-iisip na mag-quit, laging alalahanin mo lang yung sinasabi niya, tuloy-tuloy lang. Kasi lahat po na naging top earner, isa lang meron silang ginawa niyon. Nagtuloy-tuloy lang. Okay, next slide please. Yan naman po Mr. Louis Gaston. Dati po siyang high school graduate. Ano kaya buhay niya kung wala po ang in-global? Ngayon po si Louis earning more than 800 to 1 million per month. At ang kagandahan pa doon, maganda-ganda po niya sa sakit na nakakapunta po siya ng iba't ibang bansa. Nung kasama ko si Ate Louie sa Maldives, sabi niya, dati pangarap niya lang maging cook sa Chowking. Pero because of networking, hindi lang po siya naging cook sa isang pinakamamahaling lugar kung hindi. Naging bisita pa po siya. Next. Yan naman po si Upline Roy Saldua. Isa po siya sa founder ng Big 3 at isa din po siya sa founder ng ACI. Etong taong to, sobra-sobra kasi nakita ko paano kami pare-pareho nagsimula. But because of in-global, just imagine ilan sasakyan meron yan. Meron yung napakalaking lote po, nasa Bicol, na pinapagawa niya ng farm niya. Isipin niyo yung mga iba't ibang klaseng story just because sa vision ng tatlong tao kanina. Gaano karaming distributor ang nagbago ang buhay. Next slide please. Yan naman po, I'm sure kilala niyo, Mr. Andy Yakat. Former OFW, factory worker sa Taiwan. Kung walang in-global, ano kaya buhay niya? Right now, si Andy, napakalaki na kumikita ng 7 figures per month. Isa din po siya sa founder ng Hawks at founder ng Big 3. Next slide, please. Yan naman po. This is one of my idols. Isa pinakamagaling mag-organize kami. Isa pinakamay magandang grupo at pinakamalaking grupo ang UEI. Pwede palakpan natin. Si RTD po, sa mga hindi po nakakilala, isa din po siyang former OFW, but because of in-global, umuwi, ginawang in-global right now, he's earning 7 figures per month. Next slide, please. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko na alam. Nasilaw ata kayo. Okay. Siya po si Kuya E. Isa po sa Hall of Fame. Guys, he is one of the proof na ang in-global can be a vehicle kung ano ang bagay na gusto nyo. Kasi napaka-importante sa buhay, you need to learn to do yung passion mo. Kaya lang, hirap gawin ang passion mo kung wala kang pera. Itong taong to ginawang in-global nung kumita ng malaki.
nag-aral po siya pagiging director sa Bigfoot sa Cebu. After ang aral ngayon po, isa na po siyang director. Kaya pwedeng palakpakan natin. Now guys, ang bottom line, isipin mo gaano karaming buhay ang nababago because of being global dahil sa decision nila. Next, yan naman po si John B. San Juan. Isa po sa pinakabata na top earners earning 7 figures per month. Ang ganda-ganda po ng kotse niya, nakapunta na po siya sa iba't ibang bansa and meron din pong sariling bahay. Next slide please. Yan naman po, Razon Family. Sila po ang author ng Wealth Compass na napakaganda po kasi daw na daw tong family to, isa to sa pinaka-inspirasyon ko. Kasi sino sila nung nagsimula po sila, tig-isa po silang pantalon, naghihiraman pa. Silang buong family, isa lang pong cellphone, naghahati-hati pa sila. Kaya kung ikaw may cellphone ka, anong reason mo para mag-fail? Eto nga, mas mahirap pa pinagdaanan nila noon. Isipin mo walang pero wala pang online before. Pero right now, hindi ko na po mabilang ang ilan kotse nila. Sobrang pong ganda ng mga sasakyan at mga bahay po nila. Next slide please. I'm sure kilala niyo po sila. Okay. Ang founder ng isa sa pinakamalaking grupo sa buong AIM Global, ang Alburo family. Guys, isipin mo kung walang AIM Global. Walang-wala po sila nung napadpad sa AIM Global ng traditional business, bumagsak yung negosyo. Walang ibang masubukan. Kaya lang ang AIM Global ngayon po, lahat po sila kumikita ng sobrang laki. Next slide please. Kilala niyo po si Elmi and Anita Taray from Bohol. Sila naman po, ganda po ng bahay, sobrang laki. Even ako nag-inspire po sa bahay nila. Ang dami din po sasakyan. Former politiko, nakita niya na mas maganda ang networking ginawa niya and right now napaka-successful. Next slide please. Guys, kung iisipin nyo, sige po, this is just a story ng mga iba't ibang taong naging successful sa AIM Global. Hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo, hindi po apat, hindi lima ang naging extraordinary income. Sobrang dami. Hindi pa po dyan sinasama ko yung mga ordinary distributor na kumikita ng 50,000, 100,000, 200,000, 300,000. Hindi pa po dyan kasama yung mga tao na wala ng nangarap ulit. Hindi po dyan kasama yung mga taong sawang-sawa na sa buhay nila, but because of AIM Global, nagkaroon po ulit sila ng pag-asa na magbabago buhay nila. And for me, because of that, dahil sa vision na ginawa ng mga may-ari, may tatanong lang po ako sa inyo. Next slide please. We have a new chapter. After 10 long years, ngayon may panibago tayong chapter. Kung dati 7,980, ngayon 12,980. May isa lang po akong itatanong sa inyo. Kasi ako, nung nagsimula ang AIM, sumama ako sa tatlong yon. Nakita niyo naman ang picture nila, anong pagkakaiba ng picture na nila ngayon at picture nila noon. Bakit ako sumama? Kasi sa naniwala ako na gusto nilang baguhin ang networking. Sa paniniwala at pangako nila na darating ang time, may isang networking company na hindi na magsasara. Naniwala ako sa mga pangako nila na sabi nila, tayo ang makikilala na susunod na networking company hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Naniwala ako sa sinasabi nila na magbabago buhay namin, buhay ng mga iba't ibang distributor. Kaya may isa lang po akong tanong sa inyo. Kung kami sumama 10 years ago sa kanila na wala pa silang kinikita, kayo, sasama ba kayo sa amin sa bagong chapter ng AIM Global? Hindi ko po maramdaman kasi sabi nila, pag gusto mo ang isang bagay, dapat hindi ka nahihiyang banggitin. Pag may gusto kang pagbabago sa buhay mo, dapat nararamdaman mo. Pag gusto mo ng isang bahay, dapat ramdam mo ang lamig. Pag gusto mo ng isang bakasyon, dapat kitang-kita mo sa sarili mo na nangyayari na. Uulitin ko po ang tanong, makakasama ba namin kayo sa susunod na chapter? Guys, nakakakilabot. Bakit? Kung ang dami
ano na lang kaya sa 2,000? Ang daming kumikita na minsan may mga apply na tinatamad kasi walang kinikita sa strong leg. Ngayon pa kaya na ultimo strong leg mo may kikitain ka. Now guys, para po sa akin, tapos na po ang era na nagkakotse. Tapos na po ang era na nagkaroon ng bahay. Tapos na rin po ang era na nakakabakasyon ka. Dahil sa taon 1980, makakarinig po kayo, hindi nagbabakasyon mag-isa kung hindi buong angkana ang dinadala niya. Magbakasyon sa isang lugar. Tapos na po ang era, ang apat na gulong, makakarinig na po tayo mga lumilipad na resulta ng mga distributor. Tapos na po ang mga bahay, makakarinig po tayo, isla na ang nagiging resulta ng mga distributor ng Global. Kaya para po sa akin guys, ayoko lang masyado itong pahabain. Isa lang sasabihin mo. Naging sobrang successful ang Global. Tatlo lang dati ang nagtutulong-tulong. Ngayon, ano na lang ang mangyayari sa atin 3 to 5 years from now? Ang daming nagtutulong-tulong. Andyan yung tatlo, andyan ang marketing team, andyan ang speakers bureau, andyan ang mga BPs, at lalo-lalo na po kami, nandito po kami para papaalalahan namin lalo sa inyo, makukuha nyo rin mga pangarap nyo. Guys, we have a very, very generous na nasa taas. Sinabi niya, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi niya, pag hihingi mo, ibibigay. Kaya simula ngayon, pag uwi mo sa bahay mo, mangarap ka ulit ng sobrang laki. At pag nangarap ka, huwag na huwag mong tatantanan kasi ibibigay talaga sa'yo yan. Guys, huwag kang magkampo at huwag kang mainit. Pag nagdadasal ka, hindi pa binibigay sa'yo. Ang inasal mo, siguraduhin mo na lang na pag binigay sa'yo, handang-handa ka kasi pag binigay sa'yo ang blessing, hindi lang ulan kundi bagyo, bagyo! Kaya para sa akin guys, ganito lang po kayo pala. Alam niyo all is just a name. Good morning po! Yes! Pinagin yung malakpak! Para kay Sir Joseph Lim! Pinagin po! Lakasan mo ba? Mahina kaya, lakasan mo ba? Grabe! Parang gusto kong mag-multiple accounts ulit sa Global. Nilalagay ko sa package, no? Nakakabaliw. Diba? Amazing. If you're anything else, we would like to request si Mama Joseph to stay first on the stage. Yes, sir. Meron ako nabalitaan at natin ito. And we prepared something for but definitely, ang kanilang nakaka-excite na siya sobra. Ang dami na-inspire, ang dami natuwa, ang dami lumali na deeper reason why we need to do Global right now because of the message of our top one of our Hall of Famer, Mr. Joseph. Na-inspire ba kayo? Wow! Amazing! Narinig ko yan, kanina, diba? May sumisigaw bago magsimula sa amin, Joseph. May mga, meron ng mga, may mga, doon masasabi, yung commitment talaga. Sabi ko kanina, yung humility, yung pag-absorb talaga pag sinabi ng board of directors, we need you to do a training. Galing pa lang, sa Cebu with Doc Ed and Sir John. Bohol and Cebu, imagine, back-to-back kick-off training, Bohol and Cebu with Sir John, with Doc Ed, straight flight, kaninang hapon lang. Ngayon, nagpagsak na naman ng isang napakalupit. Nice ba kayo? Mamaya, bukas, tomorrow, kami naman. Mamaya, babalik pa ng Cebu. Ganong katindi ang commitment, ganong kalupit. Kaya, Walang kahit pero, malupit, birthday pa. yun ang matindi doon. Grabe. Yun ang matindi doon. Alam mo, eto nakakamiss doon. Talagang doon makikita na kung ang tapon niya, alam na lang kinikita, ganito ang ng success. Ganito pa yung commitment at saka pagmamahal sa kumpanya. Paano pa yung mga nagsisimula pa lang sa Global? Kung yung mga kumikita ka hindi makatulog dahil sa future pa ng Global, paano kayo nagsisimula? Ang sarap pa ng tulog. Kaya dapat yun yung magiging inspirasyon ng iba. Hindi ko naman natutulog. Yun ang sakit doon, hindi naman natulog. Okay? This time, without further ado, ladies and gentlemen, to give tribute and message mga kaibigan, of course, for the deep commitment and pagmahal natin sa ating Hall of Famer, Mr. Joseph Lim. Let me call on to the stage, mga kaibigan, of course, our Top 20.
Board of Directors. Of course, ito po, let's all welcome mga kaibigan, the Board of Directors of